ating pagsisimula, inaanyayahan ko na ang lahat ay maging komportable sa inyong kinauupuan. At minsan pa ay tayo po muna ay tumayo para sa ating pananalangin. Bago tayo manalangin, nais ko po munang basahin ang aking teksto sa araw na to. Ito po ay makikita sa Revelation chapter 3. Pahayag, Kapitulo 3, mga talatang 1 hanggang 6. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi ng nagtataglay ng pitong espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Alam ko ang ginagawa mo. Ang alam ng marami, ikaw ay buhay. Ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Kaya't gumising ka. Palakasin mo ang nalalabi pa sa iyo upang hindi ito tuluyang mamatay. Sapagkat nakita kong hindi ganap sa paningin ng Diyos ang mga nagawa mo. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon, pagsisihan mo, talikuran ang inyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ngunit may ilan sa inyo diyan sa Sardis na napanatiling walang dungis ang kanilang damit, kaya't kasama ko silang maglalakad na nakasuot ng puting damit sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat, Ama, sa inyo pong mga salita, O God, na aming pong nabasa. Ang aming pong panalangin, Panginoon, bigyan niyo po ito, Panginoon, ng kapangyarihang baguhin ang aming pong mga buhay, Panginoon. Lord, bigyan niyo po, Panginoon, ang mga salitang ito, O God, ng kapangyarihan na ayusin, Lord, ang aming pong buhay sa harap ng iyo pong trono upang kami, Lord, ay maging maayos, Panginoon, at maging karapat-dapat sa bawat araw na dumarating sa aming pong paglilingkod, Panginoon, sa inyo. Ama, ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po kaming samahan sa aming pong pag-aaral, O God. Lord, bigyan niyo po kami, Lord, ng pusong mapagtanggap, Panginoon, ng correction, ng encouragement, Panginoon. Lord, ng pagtutuwid, Panginoon, at lalong higit, Panginoon, patuloy, Panginoon, ng salitang ito, O God, ang magbigay sa amin ng ilaw sa bawat araw ng aming pong pamumuhay bilang Kristiyano, O God, sa mundong ito, O God. Ama, marami pong salamat, O Lord. Tunay nga po, Panginoon, ang iyo pong mga salita ay hindi mawawala ng kabuluhan, O God. Sapagkat ang lahat ng ito, Panginoon, ay iyo pong sinulat upang kami, Panginoon, ay mabago, Panginoon, at magbigay ng sulit, Panginoon, sa inyo, O God. Lord, marami pong salamat, O Lord, sa araw na to. Patuloy niyo pong samahan, Panginoon, ang aming pong pananambahan, O God. At patuloy ka, Panginoon, na maghari, O God, sa aming pong kalagitnaan, O God. Lord, kumilos po kayo, Lord, sa buhay ng bawat isa, O God, na naandito. Itouch po, Lord, ang aming pong mga puso, Panginoon. Give us, O Lord, teachable heart, O God, and open mind, O Lord, to receive the wisdom, O God, from your word, O Lord. Thank you, Jesus, O Lord. Purihin ka, Ama, dakilain ka. Ito pong aming pong panalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Malaya na po tayong makakaupo. Amen. Salamat sa Panginoon sa opportunity na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Actually,
bihira lang po talaga ako na makatayo sa unahan dahil palagi ko sinasabi kay pastor na ikaw ang pastor, ikaw ang matindog. Pero minsan sabi niya, pwede paminsan-minsan ikaw naman. Kaya pinagbigyan ko siya ngayon. Amen. So, ang pahayag ay bibihira marinig natin na kino-quote para gawin sa preaching. Sapagkat ang pahayag sa Biblia, pag ito ay iyong binasa, parang nakakatakot, no? Parang end of the world na. At may mga bagay, maliban pa sa parang hindi mo maunawaan, parang may mga bagay na mahihiwaga na hindi mo talaga mauunawaan kapag hindi ka nagbasa or linaliman mo ang pag-aaral sa aklat ng Revelation or pahayag. Pero bago tayo pumunta sa mensahe ng Panginoon, nais ko po munang ipakilala sa inyo kung sino ang sumulat ng pahayag or ng Revelation. So ang Revelation po, ang sumulat po nito ay yung tinatawag na si John the Beloved or ang minamahal ng Panginoon na sumulat ng aklat ng Juan. No. At siya din yung sumulat sa 3 pang sulat doon sa una, ikalawa, at ikatlong sulat. So siya po yun. At siya din po ang author ng pahayag. Mapapansin natin, itong Revelation ay isinulat ito kung kailan si Juan ay natapon sa lugar ng Patmos. So ang Patmos po, isa po siyang isla ng Greece. So nang panahon na ang Panginoon ay umakyat sa langit, ay nagkaroon ng matinding persecution ang mga alagad ng Panginoon, mga disipulo ng Panginoon, dahil sa pangangaral at pagpapahayag ng mabuting balita, kung kaya't si Juan the Beloved ay tinapon doon sa lugar ng Patmos. At doon sa lugar ng Patmos, habang siya ay naandon, nagkaroon siya ngayon ng pangitain. No, pangitain, isang anghel, ang kanyang hindi sa sariling kaisipan ni Juan ito batay, kundi ito ay pangitain at revelasyon na ipinakita sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng isang anghel upang ihayag ang mga bagay na itinakdang magaganap. So, mga bagay na itinakdang magaganap. So, ito ay isang revelation sa mga Kristiyano or sa mga churches ng panahong ito at naabutan tayo ngayon. Mapapansin natin na sa chapter 2, nagbigay agad si Juan ng mga sulat patungkol sa 7 churches at kasama dito yung Sardis. No. Ang Sardis po, gusto ko lang po bigyan ng background ang Sardis kasi para maunawaan natin kung bakit ito yung nasabi dito sa chapter 3. So ang Sardis po ay ito po yung kabisera or capital region or capital ng Lydia. Ang Lydia po sa panahon ngayon ay bansa po ng Turkey. Yun po yun na sa panahon ay Lydia, ngayon po ay Turkey. At ang Sardis or ang Lydia na kung saan ay siya yung bansa nila, at Sardis ang kabisira. Ang Sardis po ay kilala sa 2 bagay. Una, ang Sardis po ay kilala bilang isang mayamang bansa. Bakit po sila na sinabing mayamang bansa? Sapagkat ang kanilang ilog ay merong mga ginto. At sinasabi sa isang history ni nagngangalang Herodotus ay sa bansang Sardis unang nakilala or unang nag-originate ang coin. Ang tawag doon, ang coins. Ano ba yung sa Tagalog? Pilak. Or yung pera natin. So dahilan sa grabe ang kanilang kayamanan. At ang Sardis ay isang imperyo na makapangyarihan
sikat at matatag na imperyo. Yun po yung Sardis. At pangalawa, maliban sa sila ay mayaman, sila ang tinatawag na impregnable or hindi mapasok ang kanilang kuta. Na bakit? Kasi ang kanilang kuta or ang kanilang imperyo ay matataas ang tawag doon, ang matitirik ang pader. At sa nito, sa ibaba ay isang bangin. So, talagang hindi pwede siya masakop. Kasi isa siyang bangin sa labas. Maliban sa matitirik ang kanilang mga pader, bangin ang talagang mahuhulog ka. At kung bakit naging makapangyarihan ang hari ng mga panahon na yon na si Haring Croesus. No. At itong si Haring Croesus, dahilan sa ganun ang kanilang status sa ang kanilang bansa, naging palalo siya, naging mayabang siya. At nung panahon na yon, nasa kalapit bansa nila ang Persia. At sa Persia, ang namumuno ay si Cyrus the Great. Si Cyrus the Great, nung panahon na yon ay pasikat na din. Sabi nito ni Croesus, kailangan kami lang ang matatag, kami lang ang sikat. So, kailangan naming sakupin yung Persia. Kaya sabi ni Croesus, nagpadala siya ngayon, nagpahula siya. At ang sabi ng manghuhula, kung ikaw ay tatawid sa ilog, kailangan mong lumaban. Sapagkat isang bansang matatag ang babagsak. So, ang nangyari kay Croesus, akala niya, sila ang mananalo. Kaya ang ginawa ni Croesus, nilusob nila ang Persia. Pero sa kasamaang palad, sila ay natalo. Kaya sila ngayon ay hinabol. Hinabol papunta ng Sardis. At ngayon, sabi ko kanina, matitirik ang kuta at bangin. Kaya hindi sila malusob ng talagang lusubin sila. Kaya nagbabantay ang mga Persian sa loob ng 2 weeks. Doon sa unahan sa bangin. At isang araw, merong isang sundalo sa Sardis na nagbabantay. At aksidenteng nahulog ang kanyang helmet sa bangin. Take note 2 beses itong nangyari. Sa panahon ni Cyrus the Great at ni Antiochus the Great. Sa isang dahilan. Hindi inaasahan na hulog ng isang mandirigma ang kanyang helmet. At sa pag-aakalang walang nagmamasid sa kanya, buminaba siya sa daang hindi alam ng mga kalaban para kunin yung helmet na nahulog. At umakyat din siya sa mga sekretong daanan. At nakita yon ng isang Persian na ang pangalan ay Herodes. At nung gabing yon, nakita nila ang sekreto na kung papaano bumaba sa bangin at umakyat sa bangin. At nung gabing yon, nilusob ng mga Persian ang Sardis. At pinagpapatay lahat ng mga sundalo sapagkat ang lahat ng sundalo tulog. Bakit? Dahil kampante sila na walang pwedeng makapasok sa kanilang teritoryo. At hindi nila alam na ang kalaban pala, nakita na nila kung alin ang butas sa kanilang teritoryo. Ano yung spiritual implication nito? Kung bakit ko to sinasabi? Kasi meron itong connection sa ating spiritual life. Basahin ko ulit, sinabi dito, sa chapter 3, sabi dito, ito ang sinasabi ng nagtataglay ng pitong espiritu ng Diyos at 7 bituin. Alam ko ang ginagawa mo. Ang alam ng marami, ikaw ay buhay. Ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Ngayon sa umagang ito, mananalamin tayo sa mensahe ng Panginoon na pinamagatang kong the spiritual autopsy of our heart. Ano nga ba ang totoong kalalagayan ng ating mga puso sa araw na to?
So sinasabi, pag tinabi autopsy, ito ay examination performed to find the true cause of death when the external appearance can be no longer trusted. Ito ay ginagawa sa isang patay. No, sa isang patay. Sabi, i-autopsy. Kapag ang isang patay, hindi makita ang cause of death sa physical. Wala naman siyang bugbog. Wala naman siyang kung ano-ano. No? So, kailangan aalamin kung ano talaga ang naging cause ng death ng isang tao. Kaya kailangan ng autopsy. So, sa atin panahon ngayon, sabi dito, the physical autopsy is the first step of an external exam. The body might look perfectly dressed, well-grown, uninjured on the outside, while completely dead on the inside. This is the danger of spiritual cosmetic surgery. Minsan sa buhay, sa panahon ng sa church ng Sardes, ito yung naging issue sa mata ng Diyos. Ang mga Kristiyano sa Sardes, mga buhay, naglalakaw sa luwas, pero deep inside, nabubulok. Naunawaan. Sa panahon nato niyan, kita, sugad mang kita sa di. Magayunon minsan kita pag Sunday service, mahamuton. Pero may mga bagay kita na hinihimo na pinagtatakpan ta ang kaloob-looban ta for us to say that we are alive. But inside our heart, nawara na ang ato fire sa Lord. Ang ginagawa na lang nato program. Sunday niyan, makadto ako sa church. Kasi hahanapon ako ni pastor, hahanapon ako sa kapatiran. Ay, paano? Kaipuhan ko magtugtog. Kasi yun na talaga ang kinasanayan ko. Pero deep inside, there is something wrong in our heart na naglalakaw-lakaw kita sa luwas. Magayunon ang ato reputation. Pero deep inside, mabahuon na ang ating kaloob-looban. Kasi naaagnas na. Diyuay na lang ang ato kapit sa Panginoon. Nakay, nabubulok na kita. Anong ibig sabihin, Pastora, sa nabubulok? Di man ako mabaho. Yes. Pero ini ang naimod. Nung in-x-ray or nung inotopsy ng Panginoon ang Church of Sardis, sugad sa di ang Church of Sardis, na maglakaw-lakaw, kumpiyansa sira, na ang Sardis ay matatag. Pero nakay sira, napasok, dahil kumpiyansa sira, na kaya ninda. Tama na ini, nagpe-pray naman ako. Nag-church naman ako. Nagpe-prayer meeting naman ako. Kumpiyansa ako na Lord, talagang para ako sa imo. Pero deep inside, naghihingalo na kita. Pag-abuta sa ato kwarto, Lord, masaya pa ba talaga ako sa paglilingkod? Ang naka-evaluate sa diri an imo kapatiran. Diri si pastor, kundi ikaw at ang relasyon mo sa Lord. Kasi pwede kita magmukhang maayos sa paningin sa ato mga kapatid, sa paningin ng labas. Pero ang totoo, saro na para kita na nagpe-persecute, ay papadaw, miriting na naman doon, naman doon amo iarambag. Sigak na paarambag sa simbahan. Babadaw, na naman. Sabi ni pastor, sigak na arambag ang kubo, mang kahuhuman. Puro kita murmuring. At doon nagsisimula ang spiritual decay. Naaagnas na pala tayo. At ito ang nangyayari sa church ng Sardis. Magayunon ang reputation ninda. Magayunon ang kanirain lalakawan. Pero, powerless na sila sa loob. Wara na pala yato na kanira prayer life. Wara na yato na devotion. No, naalala ko sa mga nakaagi nag-a-announce pa kita, kumusta ang ato Bible reading. Pero niyan actually pati ako wala na kita ning announcement. Ang tanong, napapagpatuloy pa ba natin 'yon? Kung dati kapag New Year nagkakaroon kita ng New Year resolution, kailangan Lord talaga kahit once a day nagpe-pray ako. Pero sabi mo, nag-March, nag-April, nagpe-pray man kami sa simbahan, tama na yan to. Kumpiyansa pano kita.
Naunawaan. Pero ang Sardis, diri lang once, kundi twice, paulit-ulit. Parihas ang kaninda dahilan ng pagkahulog sa kaaway, naging kampante sapagkat akala ninda okay na ang pagiging Kristiyano na nagsasamhod sa simbahan. Okay na ako na song leader. Di man ininay-imod ni pastor. Pero ang totoo, something wrong sa ating mga puso. Naunawaan po ba yon? Kaya bawat isa sa atin kailangang manalamin, Lord, masaya pa ba ako sa pagpunta sa church? Or nagiging program na lang ini sa buhay ko? Lord, tama pa ba ini, Lord, na inlalakawan ko? Tama pa ba, Lord, an ako ginagawa na kadalasan ang ginagawa natin, ang kaaway, naguhulat lang kung kano kita magkasala. Kasi akala iba man ang focus ni Satan, bada ang focus ni Satan, baka ibang kapatiran. Kaya okay na ako, mamyesta daw muna ako. Basip, niyan man lang ini Lord. Kay invited man liwat ako. Tapos diri mo naraman, naging routine na yadto na every pagpipiesta yadto ka sa piestahan. Ano pa, kaupod mo, oh sister, oya ka man ngayon. Ayan. Sabi mo, Lord, bakasyon man hak, once a year ko lang inigagawin. Kay, danisin man baga magsayosan, hawak ko ang beat. Anano daw? Kasi kumpiyansa kita na yan, tumang kita permi sa simbahan. Every gawain sa simbahan yan to ka man. Kumpiyansa kita na pwede man. Baka sakali. Pero, ang pagkahulog sa kaaway ng mga Sardis, hindi ito ay aksidente na nahulog yung helmet. Pero ang Kristiyano, ang pagkahulog sa kasalanan, hindi ito aksidente. Nabigla ka lang, yato sa baraylihan bigla, di ka nag-isip. No. Ang pagkahulog ng isang Kristiyano sa kasalanan, pinagplanuhan niya. Naniniwala ba kayo doon? Na ang mga kunyari, ang mga lalaki, hindi man sila bigla lang nahulog sa kasalanan na nagkamayon sinda ng ibang babae, bigla lang na pagmuklat ninda, ay, nasa ibaraot na pala ang family ko kasi sumama ako sa ibang babae. Hindi man biglaan, pinagplanuhan ni Rayo, nagdesisyon sinda, matagal na panahon ni Rayo plinano. At isang araw, nakita niya lang, lubog na sila sa kasalanan. Huwag nating hayaan na mabulok tayo sa loob. Huwag nating hayaan na ang kasalanang pilit nating tinatago sa loob, mag-agnas ito at maging dahilan para mawara ang ating relasyon at apoy sa Panginoon. Naunawaan po ba? Sabi dyan, nawa hindi ito, nung i-autopsy tayo ng Panginoon, nung dumaan tayo sa x-ray, hindi tayo sabihan Aimee, buhay ka, pero minatay ka. Naglalakaw-lakaw ka sa bangati, pero ang totoo, naaagnas na ang iyong kalooban. Nawa, wag ganito. Naunawaan? Number 2, sabi sa verse, ang tanong doon, is our spiritual life just dressed corpse or there is a genuine pulse of intimacy? Ang ating ba daw spiritual na buhay ay nakadamit lang pero bangkay na? Or ang totoo ba nito ay meron ba tayo talagang tinatawag na intimate or genuine pulse of intimacy to our God? Or tayo lang yung naka-Sunday dress? Dinamitan lang natin ang ating physical na pangangatawan ng magandang damit, pero ang loob ay bulok. Or tayo ba yung bawat isa sa atin ay may tinatawag na intimacy sa Panginoon kung bakit naandito tayo? Na Lord, sasamba ako today kasi gusto ko lumago ang relasyon ko sa Panginoon.
Lord, gusto ko, Panginoon, maglingkod sa imo. Diri dahil kay pastor, diri dahil kay sister, diri dahil sa mga tao na nasa paligid ko, kundi dahil gusto ko mag-ipon ng kayamanan sa langit, sapagkat ito lang yung paraan para magkaroon ako ng kayamanan, ang maglingkod sa Panginoon. Tayo ba ay ganon? Number 2, in verse 2, sabi dito, I have found your deeds unfinished in the sight of God. Ang mga ang church ng Sardis ay nakitaan ng Panginoon na pirmi lang batog, paglilingkod, yung masaya ka lang sa simula, unfinished. They are starters, not finishers. Dapat kita, mga Kristiyano, diri lang kita masigasig sa unang bukasan, taon, nagpipray ka, nagbabasa ka ng Bible. Pero sa mga December na, bagang sinabitang ka na san mabaho, pakadto sa simbahan. Grabe na ang imo, tama. Ang Sardis ganito, sa una lang sira masigasig. Programs, activities, mga church activities, masigasig sinda. Pero wala sinda ning consistency. At ito ang hinahanap ni Lord. Sabi palagi natin naririnig, hindi mahalaga sa Panginoon kung papaano ka nagsimula. Nagsimula ka bang makasalanan? Lahat tayo makasalanan. Nagsimula ka bang manginginom? Wala problema. Nagsimula ka bang grabe ang pinagdaanan sa buhay? Lumapit ka sa Panginoon, naggutay-gutay ang puso mo, ang emosyon mo. Wala problema yon sa Panginoon. Ang mahalaga sa Panginoon kung paano tayo nagtapos. Magtatapos ba tayo kahit grabeng struggle sa family? Magtatapos ba tayo kahit ang finances nato depleted? Magtatapos ba tayo sa Panginoon kahit grabing persecution? Dapat magtatapos tayo, hindi lang tayo magsisimula. Magtatapos tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi yun yung mahalaga. Ang Church of Sardis, they are starters. Pero diri sinda finishers. Tayo sa biyaya ng Panginoon, meron tayong sinimulan, pero magtatapos tayo. Amen? Magtatapos tayo. The Church of Sardis, they were starters, not a finishers. They would launch initiative. Mahiligon sinda, pastor ako na son, pastor ako nang magitara, pastor ako na malinis sa church, pastor ako nang bahala magpagayon sa church. Pero, sandiri na siya crush, ang crush niya. Habo na niya. Habo ko na parang diri na ako yung gaganahan, pastor. Kay pan uyad to na ako, ko ta iniisip na ligawan, habo man ngayon sa ako. Sabi man ni sister, daw pastor, ako na sum pastor, arin pa ang kaipuhan himuon. Maglinig, okay, ako na sun ang bahala. Pero sa naimod niya, na ang sister niya nang luluya, luyado man siya. Minsan mga ganito tayo, no? Diri kita, kunano ang karautan sang kamanghod, imbis na i-lift up, mauman kita, paano si sister, mauna naman na mo, hindi na pakichismisan, makichismis man lugod ako. No. Diri ta na chismis ang word of God, na chismis na ang kapitbahay, to the point na naglalakaw kita, bulok na ang ato, nakay, kasi hinayaan ta na maging kumpiyansa kita kung bakit ang kaaway nakakita ng butas para pasukin kita. Church, panawagan ito sa ato. Nawa diri kita mga Kristiyano na maglakaw, na magpilikat-pikat sa luwas. Pero pikit pala sa totoong buhay. Dapat kita na church, diri kita yadto na maglakaw-lakaw ang chinichismis kung ano ang nangyari sa imo kapitbahay, nano ang tawag doon, nano ang update sa imo kapitbahay. Nawa ang ating chichismis, ang update na Lord, na kapatid, sister, madi, malapit na si Lord. Kaipuhan ta na magbalik loob sa Panginoon. Naalala ko, may sa amin, mayon sin
pangalan dito, Lola, barkada San mother ko, na matanda man sa kanya si mamay, kundi parang in ano na siya, tawag doon, maluyahin na ang lawas niya. Ang dahilan sa pagluya, nagkato na siya sa albularyo, balik-balik na siya sa center sa Bulusan. Palagi ang sinasabi sa kanya, maski sino nagbubulong, nanay, di ka man talaga maayad, kay an ini na imo na mamati, stress ini. Parami siya yung sasabihan sang ganyan. Kaya maski si mamay mas gurang sa kaniya, pag inimod mo siya, bagampasan talaga niya ang mundo. So, sa nakaagi, impara aragaw-agaw na yato kay mamamatay na kuta. Kinuwasan bata sa Manila. Pagabot siya Manila, aringasa, mapakadto ko sa Bicol, inuli naman sa nakaagi. Imbisita niya ni mamay. Excuse me. Sabi manang ang pangalan. Nano na ko no, sabi niya mayad na ako. Sabi ni mamay, ano ikaw manang, angay sa imo, magsimba ka. Kay, di ba, si Lord naman talaga nakaaram sa nato buhay. Kung ano ang problema mo, ihatag ta sa Diyos. Ano ang rason ko nukan mamay? Baba daw. Mayon man ako aram doon sa simbahan, na pirmi man sa simbahan, na matay man. Okay na ako dede. Man ngayon. Si ano baga ngayon? Bata pa siyang pastor. Akay nagka-cancer. Pero may man siya sa simbahan, tagatugtog pa siya, sunglid niya, namatay man. Tama na ako din ni Manang. Tapos nagkwento ang mother ko, sabi ko, mao yan ang mapagalon sa saro na, tawo na, gurang na, wala kinagurangan, no? Na ang tingin niya, ang kaya niya sang kaniya, natural strength ang lahat ng bagay. Pero ang totoo, pag inimod mo siya, di ka nagad makaimod ng glory. Talaga, pag inimod mo siya, parang bagsak ka man. Pagka-istorya mo siya, badi, luyado ka man. Badi, tika-tika ka man pag uli mo. Kaya di ka talaga sa kaniya makaimod ng encouragement sa buhay. Pero sa na-encourage ni mamay, maupogang ko na ang rason. Di ko no siya sa simbahan, kaya ang mga na magsimba na, magkamaratay manak ngayon. So, rakay pa siya masimba. Yan. So, mao yun. So, nawa, diri kita sugad sad to. So, nagpapadagos kita. Kita, ang tawo, na mga finisher. Diri kita, starter. Okay. Ngayon, sabi dito, the Church of Sardis, nag-i-initiate sinda. Mahilig sinda mag-initiate. Thank you po, ate. Mahilig sinda sa mag-initiate sa mga gawain, sa mga programs, but without deep spiritual conviction. Wala na sila spiritual conviction. Routine na nila ang ginagawa sa church. Madayadon sinda magpakanta, mayadon sinda sa pag-arambaga, nangunguna sila. Pero ang totoo, without deeper conviction, spiritual conviction. At ito ang nakakatakot kapag nawala ito sa atin. Kasi ito yung apoy na nagpupwersa sa ato para magpadagos sa Panginoon. Pero kapag ka namatay ini na conviction, nagsisimba na lang kita. Sabi ta na lang, okay, amen. Sus man si pastor. Ang plantsaha ang polo. So, may mga sugat, man, si sister, sayo lang ang sa kabila lang na lips and may lipstick sa taas wara. Grabe na puro na more grabing rants nato anay imod na karautan sa ato kapwa manggagawa, sa ato kapwa Kristiyano. So, man, bang gusto ko mag-backslide sa sulot ni sister. May mga sugat bagason. Di lamang ako na-encourage sa buho kung paano mag-ayos. No? Kasi wara na ning conviction ng Holy Spirit. Nakaimod na pirmi kita sa kanano ang karautan. Sugad sa di ang Sardis, Church of Sardis. At nawa, diri kita sugad sining. No, dapat diri kita kampante na kita nagsisimba. Kasi diri intiro na nasa simbahan, naboborn again. No. Ang iba pa born again pahak, pero diri naging born again kasi naimod ang kapatiran. Diri tama ang hiwag. Diri tama ang sulot.
Di na lang ako ma-born again. Para rehas manak ngayon. Pero nawa kita, diri kita yadto na mga buhay na maglakaw-lakaw. Nawa, mga buhay kita at buhay na buhay ang ate spiritual. Amen? Amen. So ano yung renewal? Ano ang kailangang gawin? So ang katanungan, what areas of obedience or ministry or devotion have quietly abandoned or left incomplete or unfinished because we grow comfortable? Ano daw yung klase o area san ato pagsunod sa ministry man ini, sa devotion man ini, na unti-unting iniiwan natin. Yung para diri halata, Pastor, diri ngo na ako masimba niyan kay may bisita kami. Ano man lang ini, once a year. Kaya, okay na ini. Naimod mo pagsanti, okay man pala, na diri nagsisimba, maski once a year. Pastor, pwede tabi ulit mag-absent. 2 beses na ako maano, ako talaga daanis man. Nano daw kung diri daw ngun ako niyan ma-pray. Kinaumagahan, okay man pala, buhay pa man ako na di nagpipray. Otro adlaw kaya, di naman ulit ako ma-pray. Mas bali son mag-ML victory. Mga sagad sana. No. Goodbye. Ma-ML na lang. Ano yung paunti-unti nating ginagawa na nagiging cause para ma-abandon nato ang fire, na nag-cause para mamatay ang apoy nato sa paglilingkod? Ano-ano yun? Tayo saan maka-identify? Ay, nagkulang ako didi. Diri ka dapat maging kumpiyansa na uya ka sa church, mayad ang imo relasyon, tama ang imo puso sa Lord. Ay, tama ang puso ko kasi naka-church man ako. Pero paunti-unti, yung iniiwan natin, yung nasimulan na natin, pero niyan, wala na kita. Mga nano kaya yato na area sa buhay ta. Dati naka-visitation kita. Twice a week, naging once a week, niyan, no more week. Wara na talaga. No. Sadto, nakukumusta ta ang ato mga mga natatapik-tapik mo. Niya sabi, partapik-tapik man so na. Di ako sung pinahudam ning saro na kilo sa baga sa nakaagi. No. So, pinangakuan na naman ako sa una pahudam mo ako pang hulog sa asa, di ba ako di na. No. So dapat, ano yung mga sinimulan natin? Nawa, nagpapatuloy yan to. No? Nagpapatuloy yan to sa biyaya sa Panginoon. Na diri nato ina-abandon. No? Diri nato ina-abandon. Diri tayo nagiging kumpiyansa na tama na ini. Tama na ako sini. No? Dapat nagpapadagos kita. Sabi dito, spiritual death rarely happens overnight. Diri agad-agad ikaw, ang imo spiritual na buhay na mamatay. Diri parehas ang sardis. Sarong gabi lang na namatay ang mga tao, ang mga sundalo dahil tulog. Hindi nila alam kung kailang aatake ang kaaway. Tulog na tulog sira. Kumpiyansa sinda na kaya sinda proteksyonan sa kanirakuta. Sabi dyan, diri daw kuno ang spiritual death na nangyayari sa mga Kristiyano, diri nangyayari o bihira mangyayari overnight. It begins with gradual spiritual drift and compromise. Nagbabatog ini doon sa ating ginagawa na pagkompromiso. Dahil kumpiyansa kita, kampante kita, complacency, sabi sa English, nagiging okay na ako. Tama na ako ini. Tama na ako. Diri mo na push into another level ang imo spiritual na buhay. Kasi sabi mo, okay na ako. Ngayon, ano yung mga renewal? Sabi dito, merong 5 steps for renewal. Number 1, kalabitin mo ang imo katabi. Sabihin mo, wake up. Wake up. Kailangan tayong gumising. No. Gumising tayo. Admit the complacency.
Stop relying on the past victories and natural strengths. Yung bang tipong napagtagumpayan ko na ini dati, kaya ko ini pagtagumpayan niyan. Mani na lang ini sa ako. Pero hindi, kapatid. Sabi, wake up. Gumising ka. Kumbaga, gumising tayo sa realidad na ang buhay ta didi sa daga, grabe talaga ang purlugos-pugos ta para makapagpadagos kita sa kagurangnan, sa paglilingkod sa kagurangnan. Kasi grabe ang nangyayari. Wake up. No. Wake up, kapatid. Number 2, strengthen what remains. Kung ano yan to na natitira sa imo, palakason mo. Nagbabasa ka pa ba ng Bible? Magpadagos ka. No. May conviction pa ba sa puso mo ang surmatan sa Diyos? Praise God. Magpadagos ka. Nalulungkot ka ba? Natatakot ka ba sa pwedeng mangyari sa kinabukasan? Magpadagos ka sa Panginoon. Natatakot ka ba sa future sa mga anak mo? Na what if namatay ako? What if ganito ang mangyari? Magpadagos ka sa Panginoon. Kasi hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga anak. So, find a small spark of genuine faith through mentorship, real connection that haven't died yet. Hanggat hindi pa namamatay yung relasyon mo sa Lord, magpadagos ka. No? Magpadagos ka sa Panginoon. At maghanap ka ng pwedeng mag-mentor sa imo. Maghanap ka ng connection sa kapwa mo, kapatid. Huwag sa labas. Makaramanghod mo sa simbahan na, sister, nano daw kung ipag-pray mo ako kasi parang luya-luya ako, kaya ang asawa ko nagsimbagang kami. No? Parang kanina, buwaya siya, kaya layo, kay tiger ako, mapadaog. No? So, pag-pray mo daw ako, sister, kasi di ko mapagtagumpayan ang battle ko sa asawa ko. Nano daw kung ipangadji mo ako. So, number 3, remember what you receive. Go back to the core values, to the core truths, principles, and original fire of your calling. Remember, alalahanin mo kung paano mo nakilala si Jesus. Ano yung mga ginawa niya sa buhay mo. Palagi dapat natin yung naalala. Bumabalik tayo sa katotohanan. Bumabalik tayo sa mga prinsipyo, sa original na apoy ng ating pagkatawag sa Panginoon. And number 4, obey or hold fast. Integrity is found in execution, not just intention. Bawat isa sa atin ng mga Kristiyano, dapat nag-o-obey kita into integrity. Sabi dito, integrity found in execution. Sa kung ginagawa natin, diri lang yan to na plano. Na gusto ko magpadago sa Panginoon, pero laing ka man gumawa. Hindi integrity ang tawag doon. Dapat ang integrity na imod sa action, diri sa plano. And last one, sabi dito, repent. Actively pivot away from the comfort zone and change your direction. Kailangan natin humingi ng tawad sa Panginoon. Lord, parang totoo talaga na buhay talaga ako. Nagkakaon ako 3 times a week, 3 times a day. Pero ang totoo, ang spiritual ko, minatay na. Nag-iingkod ka doon, pero ang totoo, minatay na ang connection mo sa Lord. Kailangan natin saliksikin ang ating puso. Saliksikin natin ang relasyon natin sa Panginoon. Pero, kapatid, sabi sa Biblia, doon sa ato konteksto, sabi dyan, kaya nga alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Ano sabi dyan? Pagsisihan mo talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Pero ito ang maganda at nawagan ito tayo. Ngunit may mga ilan sa inyo dyan
sa Sardis na napanatiling walang dungis ang kanilang damit. Kaya't kasama ko sila maglalakad na nakasuot ng puting damit sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko sila sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Nawa isa tayo dito sa Sardis na sinasabihan doon na pwede din pala tayo makapagpatuloy. Kasi sinabi ng Lord sa Sardis, mga buhay na Kristiyano para mga minatay, wala koneksyon. Pero may mga ilan pala na pwede pala tayo makapagpadagos. Sa atin niyang panahon, remnant ang mga nagiging tawag dito, generic na pag-abot sa social media, buong-buo, masayang-masaya ang family. Pasyal dito, kain doon. Naiimod mo, ay, ang saya ng ganitong family. Pero sa loob ng pamilya, sige palang murudahan. Mga lagatakin ko na magmuda. Pero anin papaimod ninda, mga magayunon, perfect family. Naunawaan? Na ano pa? Sa social media, grabe na iimod mo ang followers. 1 million, nagsa-celebrate sinda. 1 million, 2 million, ayan. Pero, diri sinda follower ni Jesus. At kapag ka umaabot sa kaninda, ang anxiety at depression, kahit 1 million ang kaninda followers, nagkukumit sinda ng suicide. No? Grabe ang kaninda followers, pero pag nagbabasa sinda ng mga negative reaction, hindi nila yung kaya i-take. No? It's about generic pagpapakita ng kung ano ang perfect, pero ang totoo hindi. Nawa tayo hindi ganon. Madatnan tayo, sabi ni Lord, may mga Kristiyano pa din na may mga na hindi sila ganito. At nawa tayo ganon. Hindi tayo mainggit sa kanila na mga sikaton sinda, ninda ang mga magayunon dahil sa kanila pagba-vlog, ang balay ninda, praise God, na ayos, naging magayon. Tapos kita, sabi na ba daw kita, mao pa man gihapon? No. Nakay, an ato pinaglilingkuran si Lord. No. Hindi pwedeng ikumpara ang buhay na mayon sa Diyos sa buhay na wala ng Diyos. Yes, mayayaman sila, pero dito lang yan, mawawala yan. Kukupas yan. Pero ang relasyon mo sa Panginoon, ang relasyon ta sa Panginoon, yun yung capital ta para kita i-welcome ni Lord. At sabi ni Lord, sabi dito, hindi ko buburahin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. At nawa, bawat isa sa atin, yun din ang marinig natin. Dahil nagpatuloy ka, hindi ko aalisin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Maaari ba tayong tumayo? Amen. Maaari ba tayong sumandaling pumikit ng ating mata? Sandali nating ipikit ang ating mata. At magkaroon tayo ng moment sa Panginoon. Lord, maaari niyo po ba, Panginoon, saliksikin ang aking puso sa araw na to, Lord, na baka isa ako dun, Lord, sa naglalakaw sa luwas. Anaram san tawo, born again ka, Kristiyano ka. Pero ang totoo, Panginoon, nawala na talaga akong connection sa imo. Lord, isa ba ako, Panginoon, doon sa mga tao na nagiging pangalan na lang ang word na Kristiyano. Pero ang totoo, Lord, grabe, Panginoon, ako kung magreklamo sa paglilingkod sa imo. Grabe, Lord, ang ako ginagawang pagsisinungaling sa mga leaders. Lord, gusto ko, Panginoon, na maging buhay. Kasi buhay ako. Hindi ako, Lord, ayoko, Panginoon, na buhay ako, pero patay ang loob ko, Panginoon. Ama, salamat po, Panginoon, sapagkat
Patuloy mo, Panginoon, na hindi hinahayaan na mamatay ang espiritu ko, Panginoon. Ang conviction ko. Kapatid, sabi sa Panginoon, sabi sa ang doktor daw, ang physical doctor, ino-autopsy niya ang saro na tao na minatay. Pero late na, hindi na siya pwedeng mabuhay. Pero sa spiritual na buhay ino-autopsy kita ni Lord kasi meron pa siyang nakikitang ilaw na pwede pa kitang buhayin. Meron pang something na rason ng Panginoon na pwede pa nating sabihin, Lord, hawakan mo ang ako kamot kasi habo ko mawara sa imo. Panginoon, salamat sa pagkakataon na patuloy mong hinahawakan ang ako buhay maski kadalasan gusto ko nang bumitaw. Panginoon, marami akong rants, Lord, sa mga kapatiran ko. Marami akong rants sa mga bagay na hindi ko gusto. Kaya Lord, ang ako prayer, Panginoon, ayusin mo, Lord, ang ako puso, Panginoon. Lord, gusto ko bumalik sa kung ano yung pagkatawag mo sa ako, Panginoon. Panginoon, sabi dito, and the truth, many of us exhausted from trying to look alive. It takes a lot of energy to maintain a good reputation. It's tiring to say the right word. When you know how to smile and tell everyone at the church, I am doing great. Praise the Lord. But when you go home, when the lights are off, and it's just you and God, you know the false is gone. You know you've been drifting. You've been going through the motion, but the passion, the intimacy, and the fire for God is dead long time ago. Sinasabi mo na okay lang. Pero kapag ka nananalamin ka sa harapan ng Panginoon, ang totoo, wala ka ng connection sa Lord. Lord, gusto kong buhayin sa mga oras na to ang connection ko, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ama, patuloy niyo pong buhayin ang Espiritu ko, Panginoon, sa oras na to, O God. Lord, gusto kong maging buhay, O God. Buhay na kagamit-gamit sa inyo, O Lord. Lord, alisin niyo po, Panginoon, ang mga dumi sa buhay ko, O God. Alisin niyo po, Panginoon, ang pagkilos ng kaaway sa buhay ko, O God. Lord, alisin niyo po, Lord, yung paulit-ulit na kinababagsakan ko sa kasalanan na nagiging dahilan para matalo ako ng kaaway sa buhay ko. Lord, palakasin niyo po, Lord, ang prayer life ko, Lord. Lord, palakasin niyo po, Panginoon, ang pagbabasa ko ng Biblia, ang pakikipag-fellowship ko, Panginoon. Lord, kahabagan niyo po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, Ama. Kalabitin niyo nga po kami, Panginoon, sa amo po private life. Kausapin niyo nga po kami, Panginoon. Patuloy, Panginoon, ang aming pong buhay ay gawin niyo pong karapat-dapat, Panginoon, sa amo po pagharap sa iyo, O Lord. Lord, na hindi po kami maging kampante sa mga bagay na ginagawa po namin. Hindi po namin mabigyan, Panginoon, ng pagkakataon ng kaaway na agawin ang joy ng paglilingkod sa aming pong mga puso, O God. Lord, hindi po namin bigyan, Panginoon, ng kaaway, Panginoon, ng pagkakataon na sirain ang aming pong nasimulan, Panginoon. God, tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord, lift up our spirit, O God. Lord, palakasin niyo po, Lord, ang aming pong conviction, Panginoon.
manatili, Panginoon, kami sa kabila ng kahirapan na aming pong nararanasan, O God. Lord, sa kabila ng persecution ng struggle, Lord, sa family po namin, ng aming pong finances, O God. Lord, tulungan niyo po kami makapagpatuloy at hindi ito ang maging dahilan upang mamatay, Lord, ang aming pong relasyon sa inyo, Lord. Ang kahirapan, Panginoon, hindi, Lord, maging paraan para mawala kami, Panginoon, sa inyo. Sinabi niyo po yun, Panginoon, na walang makapaghihiwalay sa amin. Ito man, Panginoon, ay kapighatian. Ito man, Panginoon, ay kahirapan. Ito man, Panginoon, ay kahubaran. Lord, hindi ito makakapaghiwalay sa amin. God, walang makapaghiwalay sa amin sa iyo pong pag-ibig. At sinabi niyo po, Panginoon, sa iyo pong mga salita, kung kami, Panginoon, ay mananatili sa inyo, kayo, Panginoon, ay mananatili sa amin, O God. Lord, gusto po namin palaging nakaugpong kami, Panginoon, bilang mga sanga. Palagi po namin dinidesire, O Lord, na hindi po kami, Lord, mawala, Panginoon, bilang kayo, Lord, ang puno at kami ang mga sanga. Nais po namin, Panginoon, na patuloy po kami, Panginoon, nakakonect, Panginoon, sa iyo, Lord. Upang ang buhay po namin, Panginoon, dito sa lupa, anumang bagyo ang dumating, anumang sakuna, Panginoon, trials, O God, sakit, O God, hindi ito, Lord, ang makakapagpahiwalay sa amin. Lord, maraming pong salamat. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa pa, O God. Kausapin niyo po, Lord, kami. Kausapin niyo po kami, Panginoon. Kausapin niyo po kami sa aming pong mga private moment, O God. Nais po namin, Panginoon, patatagin ang aming pong relasyon, Panginoon, sa inyo, O God. Lord, marami pong salamat. Salamat sa iyo pong kabutihan. Salamat sa iyo pong pagmamahal. Salamat sa walang sawang biyaya, Panginoon, sa aming pong buhay. Thank you, Jesus. Salamat sa patuloy niyo pong ibinibigay sa amin na hindi po, Lord, huli ang lahat. Hindi pa, Lord, huli ang lahat, O God. Gusto niyo po kaming buhayin, Panginoon. Ang aming pong mga espiritu, buhayin niyo po, O God. Mas lalong maglingkod at kumapit, Panginoon, sa inyo, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Ito pong aming pong panalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Pinagpala po ba ang lahat? Amen. So sa oras na pong ito, bago tayo magbigay sa Panginoon, hayaan niyo po munang basahin ko sa inyo ang nasusulat po sa aklat ng Lucas chapter 6 verse 38. Nasusulat, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at tumaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. So hayaan po natin na sa ating pagbibigay sa Panginoon ay maging driven po tayo ng pagmamahal natin sa Panginoon. Gawin po natin ito out of love natin sa Panginoon. Amen po ba? Magbigay tayo ng may kagalakan sa Panginoon, sapagkat sabi nga sa salita ng Panginoon, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Amen po ba? So, ngayon po ay inanyayahan ko ang bawat isa na itaas po natin lahat ng ating pagkakalob sa ating Panginoon. At patuloy natin itong ipapanalangin sa oras nito. Yes, Jesus. Diyos, Ama na nasa langit, minsan pa, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa provision mo, sa protection mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa buhay ng bawat isa. Sa buong isang linggo, Panginoon, na kami pinagtagumpay mo, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon. At ngayon, Panginoon, ay patuloy kami na magbibigay sa iyo, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay, Panginoon. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa lahat ng pagpupuri at pagsamba, Panginoon, Lord God. Kaya, Lord God, patuloy ka na maparangalan sa aming pagbibigay, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay ikaw lang ang maitaas, Panginoon. At dalangin ko din po, Panginoon, na pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Ang bawat pinagkukunan, Panginoon. Ang bawat trabaho, Panginoon. We declare blessing upon blessing, Panginoon.
and victory upon victory, Panginoon, and also healing upon healing, Panginoon, ay patuloy na dumaloy sa buhay ng bawat isa, maging sa aming mga pamilya, Panginoon. Lord, salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon. Sa iyo lamang namin, Panginoon, binabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Masaya, magbigay ng masaya para sa gawain niya, magbigay para sa kanya. Oh, glory, hallelujah, is the God our King, Jesus Christ, God our King. Oh, glory, hallelujah, is the God our King, Jesus Christ, our Lord. Magbigay ng masaya para sa buhay niya, magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya para sa buhay niya, magbigay para sa kanya. Oh, glory, hallelujah, is the God our King, Jesus Christ, God our King. Oh, glory, hallelujah, is the God our King, Jesus Christ our Lord. God. Ayan, so minsan pa, iniimbitahan natin lahat po na may birthday, anniversary dito po sa unahan. Ayan. May birthday, anniversary, wedding anniversary, dito na po sa unahan. Kaya makaranta kita. Makanta ka. Happy birthday. Okay, ayan. Ha? Birthday mo, Ate Jaira? Sino na yung mga birthday mo? O, dito na kayo. O, wag kayong sexy ka dyan. Mahaba yung nga natin. Okay. Sino mga picture? Walang mga picture? Picture. Picture. Birthday celebration. Ayan. Ayan, so, bago tayo mag-pray, ato muna kantahan siguro sila. Ha? Yung anniversary, sabay na yon. Birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, minsan pa, tayo magsitayo, ipatong po natin ating mga kamay sa ating mga may kaarawan sa buwan ng Mayo. Hallelujah. Let's pray for them. Bless them with our prayers. Hallelujah. Father God in heaven, Lord God, we bow down to your grace and your power and your mercy and your love and your blessing, O Lord God. Lord, we ask for this people, Lord God, weddings, nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary, nag-celebrate ng birthday celebration nila, Panginoon, God, Lord. Lord, we continue to declare for your blessing, Lord, continue to flow in their life and their family, Lord God. Good health, healing, Lord God. Lord, I pray, Lord God, that you give them, Lord, mahabang panahon na kasama kami, Panginoon, God, Lord. Mahabang panahon, Lord God, na sila po, Panginoon, God, Lord, ay patuloy pa yung titiwala sa iyo, patuloy, Panginoon, God, Lord, tinataas ka, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, na sila po ay maging daluyan ng pagpapala, Panginoon, sa kanilang pamilya, sa kanilang asawa, sa kanilang mga anak, Panginoon, God, Lord, daluyan ng pagpapala sa iglesia. Lord, dalangin ko, Panginoon, God, Lord, na patuloy po isupply ang kanilang mga pangangailangan, Lord, sa kanilang mga physical, kanilang anumang bagay, Lord God, na pangangailangan, isupply mo, Panginoon, Lord. Salamat sa iyo. Ikaw patuloy magpalago, magbigay, Panginoon, God, Lord, ng protection at pagpatuloy sa Panginoon, God, ng joy, Lord God, in serving you and knowing you, Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat, Panginoon, God, Lord, sa
mga wedding anniversary. Ang inamin, Panginoon God, patuloy mo sila, Panginoon, i-bind, Panginoon God, with your love, Panginoon, with your words, Panginoon. Na sila po, Panginoon God, Lord, ay magsama, Lord God, na hindi man perfect, Lord God, pero magsama sila na may takot sa iyo, Panginoon. Lord, Holy Love, hold mo ang kanilang pagmamahalan at maging sa lahat ng bagay, ipinupuri ka namin na dinadakila, pinasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, praise God. Okay, let's close this Sunday worship service and our prayer. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us pray. Father, help us to be the people in the church you have called us to be. A people that always build up and never tear down. That always encourage and never discourage. A people in the church message of hope to everywhere we go and everyone we meet in Jesus' name. Amen. Amen. Yeah, so please, sapat lang po siguro yung ating muda. Okay lang po natin. Last fellowship time. Diba? Okay lang ito? Okay, so, yun na yun. Mag-join. Kung ano ang napaganda. God bless everyone. Malalarga? Malalarga? Okay, so yung mga malarga na po, okay lang ba? Ipag-pray na mo kamo? Kana ka mo, din sa, sa unahan.